NBA Trivia Part 51 na. Baka di ka pa nakasubscribe. Okay, game. From Boy Labo, paano yung steal? Yung tumapek or yung nakadampot? Well, una, ang steal ay nire-record kapag ang defensive player ay legally nakuha ang bola sa kalaban at nagresulta sa possession change. To answer your question, depende kung sino ang nakadampot. Kung natapik mo nga yung bola pero napulot ulit ng kalaban mo, wala. Hindi steal yon. Deflection lang yon. Pero kung halimbawa na-deflect mo or na-intercept tapos nag-trigger ng turnover o napunta sa inyo yung possession, credited yung steal sa player na nag-cause ng deflection o interception kahit hindi siya mismo ang nakadampot ng bola. Kung naglalaro ka ng 2K, alam mo yan. Ito from Alex Abergos. Kung may check ang isang player, sa locker room lang ba siya hanggang matapos ang laro? Oo, sa locker room lang siya. Ayos sa rule ng NBA, kapag na-eject ang isang player, kailangan niyang umalis agad sa playing area at manatili sa locker room hanggang matapos ang laro. May fine yon pag hindi sumunod. Hindi pwedeng manatili sa bench, sit with the team sa sidelines o manood ng game near court. Yung ejection ay effective lang habang ongoing yung laro. So pag natapos na yung game, tapos na yung restriction mo. Kaya yon, sa locker room na lang sila nanonood ng game o yung iba nagsha-shower o nagbibihis na. Ito naman galing kay Kuya Rambo Domingo. Anong team arena ang pinakamalaki or pinakamaliit at ilan capacity? Yung may pinakamaliit o pinakakonting seating capacity ay ang court ng Atlanta Hawks o yung State Farm Arena na may 16,600 lang ang seats. Sumunod sa kanya ay ang arena ng New Orleans o yung Smoothie King Center na may 16,867 seats. So, konti lang ang lamang sa Hawks Arena. Konti na yan kasi karamihan ng ibang teams ay nasa 18,000 to 20,000 ang seating capacity. Pagdating naman sa pinakamalaki, United Center o court ng Chicago Bulls ang pinakamalaki na may 20,917 seats. Sinundan ng Wells Fargo Center na may 20,478 seats. So yung pinakamalaki na United Center ay hindi naman din malayo ang agwat sa iba dahil madami din namang team o arena ang may 20k plus ang capacity. Pero kung hinahanap mo yung team mo, okay. Ang Lakers ay pang 14 lang sa may pinakamadaming seating capacity with 19,079 seats. Ang Warriors ay pang 19 na may 18,064 seats. Okay na? Next. Questions from Diego Latigo. Yung 80s era, 3 to 5 games lang ang playoffs. Bakit ngayon hanggang game 7 na? Actually, nung 1960, iba-ibang format ang ginagamit ng NBA sa playoffs. Best of 7 ng NBA Finals. Pero yung ibang rounds, minsan best of 5 o meron pa nga best of 3 lang. Imagine yung best of 3, makadalawang panalo ka lang, on to the next round ka na. Pagdating ng 1968, ang lahat ng rounds ay puro best of 7 na. Pero simula nung 1984, nang maging 16 na ang mga team sa NBA, ginawa ng best of 5 ang first round. So sa first round ng playoffs, 3 lang kailangan mo panalo para makaabot sa second round. Tapos, best of 7 na lahat ng rounds. Mula second round hanggang NBA Finals. Huling ginamit yung format na yan, 2003 playoffs. So 2004 onwards, hanggang ngayon, yan na yung nakikita nating lahat, puro best of 7 na. So sa tanong mo na bakit? Pinili ng NBA yung mas mahabang format dahil sa mas mataas na chance na talagang best team ang lulusot sa susunod na rounds o magkakampyon. Pero syempre, etos lang nila yon. Mas maraming laro, mas malaking kita sa tickets, merch, food stalls at TV. Ganun lang yun. At last, galing kay MK Satonero. Ilan na po ang naging NBA commissioner since day 1? Sa NBA history mula 1946, 5 na ang naging NBA commissioners. Ang pinakauna ay si Maurice Podoloff, ang first leader ng NBA BAA simula sa founding. Hindi pa kome ang tawag. Pangalawa, si J. Walter Kennedy. Siya ang unang tinawag na commissioner. Pangatlo, eto pamilyar ka sigurado, si Larry O'Brien. Oo, sa kanya pinangalan yung championship trophy. Kaya madalas mong madinig ang pangalan niya tuwing finals. Pang-apat, si David Stern, ang may pinakamahabang service as kume na tumagal ng 30 years. At panghuli, syempre ang current commissioner na si Adam Silver. So yun, comment nyo lang yung ibang question, nababasa ko yan. Hindi ko lang may content lahat dahil ang sobrang dami nyo din. Palike na lang muna ng video kung nagustuhan mo at baka naman, pahit na din ang subscribe button para updated ka sa mga susunod pang NBA Trivia.